eto na nga tayo. Itong si Castro, Claire Castro, sabi attorney daw to. Ang sabi matalino daw to. Pero marami kasing nag-react doon sa paliwanag niya sa sinabi po ni VP Sara na Maninoy Aquino si dating Pangulong Duterte. Mukhang ang layo kasi ng paliwanag niya. Ito panoorin po natin, mukhang nasupalpal po siya dito ni Sir Nelson. Ito panoorin natin. Ewan ko kung ang utak mo ay nasa talampakan o nasang bahagi ng parte ng katawan mo, maliban sa ulo. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka. Ito na ang katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Teka lang, Nelson. Bakit? Meron bang mga tao na nagkamali ng akala at pagkakaintindi sa pahayag ng pangalawang Pangulong Duterte? Aba, ang dami. VP Inday Sara, sa sinabi niya, matutulad siya kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino? Napakadami po. Hindi lang yon. Ito yung mga taong kinikilala ng lipunan, nakapag-aral. Yung iba, mga abogado pa. Yung iba, may mga honors pa sa mga paaralan ng kanilang pinagtapusan. May bigyan mo ako ng halimbawa dyan, Nelson. Pero ang inakala nila ay pag umuwi si Duterte sa Pilipinas, siya ay magiging senador. Siya ay magiging statesman. Magiging tatay ni Chris Aquino. Siya ay magiging tatay ni Chris Aquino. Mali naman na tayo. Hindi ba? Ganun ba? Apakamali. Ang topic nga doon, yung pagkamatay lang. Ayun. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung Ninoy Aquino. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibleng mapatay. Maaring ganun ang mangyari sa'yo. Sino ang halimbawa? Sino yan? Sige nga. Sino bang halimbawa ng... Nagkaroon ng maling pagkaunawa. Masasabi na bagad nating iba. Hindi na sa mali, kundi iba ang kanyang pagkaunawa kaysa dun sa talagang gustong sabihin ni VP Inday. Parang reading comprehension nga. Yes. Tingnan natin. Sino ang may halimbawa? Sino ang halimbawa nito? Sige nga. Pakinggan ho natin ang kanilang paliwanag. Nahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Malinaw. Ikaw na, napakalinaw naman mga babayan. Kung ito ay estudyante mo at tinanong mo, anong ibig sabihin ng sinasabi dyan sa talata, na sinabing sa statement na yan? Ang dating Pangulong Ninoy Aquino, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matutulad sa kay Ninoy Aquino. Pagka sinabi mo, yung sinabi, ibig lang sabihin yan, mamamatay siya pag umuwi. Posibleng siya ay mapatay gaya na nangyari kay Ninoy. Kung ikwekwento mo ng iba, pag umuwi... Nasaan yung paunawa mo? Nasaan yung comprehension mo, di ba? Ayan. Marami ho ang mga nagbabalita na meron doon sila mga pagkilos sa Biyernes kasabay po ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-80 taon. Yan, Nelson. 80 years old na. Yan. Ayun. Hindi lang yun, Jen. Itong linggo pa lang kahapon. Yes. Madami ho ang nagtipon-tipon sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang bansa. Meron na ba? Oo. Ang pinakamalaki kong nakitang punta ay yung sa Dahig. Diyan, dumagsa ang tao sa Dahig, yung iba yung iba ay umupo na lang sa sahig. Dahil sa sobrang dami ng tao sa Dahig, Ipapalagay ko ba, Nelson, ng mga taong ito ay supporters ng dating Pangulo? Baka naman nagkataon na meron talaga event dyan, napunta lang sila dyan. At wala namang kinalaman sa dating Pangulo. Baka ganun ang dating Ang iba dyan, galing pa ng London meron doon pa, galing pa ng Germany yata, no? Yung sa Europa. Yung mga European countries ay pumunta yan, dyan. So, nililiwanag natin na yung mga taong ito ay hindi lang natin ipalalagay, kundi talagang supporters o
taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto nila kasing makita din si Vice President Sara Duterte. Ayun, oho. Aha. Ayan pong sa isa namang bidyong ibinahagi ni Andy Peñafuerte III. Dami rin ito, Makikitang hinarap at kinausap ni Vice President Sara Duterte ang mga Pinoy. Nag-effort pa kasing bumiyahe patungong dahig. Ito ba yung malapit sa, no? Sa ICC? Oo, yung mismong Ayun, ganon? Kasi nung napunta ako, Nelson, sa dahig. mismo sa ICC, hindi ko nakita yung ganyang ano. Ako sa totoo sa totoo lang po, meron siguro mga twice akong napunta mismo sa ICC. Sa buhay ko, sa experience ko ito. Kaya hindi lang ako nakapagpa-picture eh. Ganun ba? Mga siguro twice na ako yung napunta dyan sa ICC mismo. Aba. At napasok ko mismo ha. Aba. Sayang lang, hindi ko lang na at the moment ATM eh. Ganun ba? Bago pa ito nangyari itong mga kaguluhang ito ha. Hindi ko akalain na yung ICC pala Ay magiging tanyag. ay magiging tanyag. Kung alam ko lang, naku, di pinutakti ko na agad ng picture yan, tsaka sa Facebook, YouTube, at kung ano-ano pa man. Maganda pagkakagawa niyang ICC, Nelson, ha? Ang mga istruktura, talaga namang matutuwa ka. At ang balita ko, ginastosan niya ng pondo ni Senador Franklin Drilon. Yung Iloilo Convention Center. ICC. Iloilo Convention Center. Ay, ba't ano pa yung pinag-uusapan? Hindi ba sa Iloilo Convention Center yan? Mukha nga. Patingin. Ipakita mo. Tingnan ko ba? Ay, hindi nga Iloilo ito, Jen. Oo nga, iba yung structure sa dulo. Tsaka may malawak na... Kaya pala sinasabing mo hindi ganyan yung napuntahan mo. Hindi ganyan yung napuntahan ko. Tsaka medyo mainit dun eh. Oo. Ayun. So, ang napuntahan pala natin, Iloilo Convention Center. Dalawa pa nga pala tayo doon, di ba? Para may event ata nung time na yun eh. Hindi, kinakatuwa mo pang wala ako doon. Doon tayo pareho. Oo nga pala. Ano nga bang event yun? Parang consultation yun, di ba? Yung federalismo. Ayun nga, part ng consultation ng federalismo nung time na yon. Pero ito ay bago, ha? Ito po ay International Criminal Court ito. Ayun nga, nagulat ako. Sabi ko, ba't di mo ako sinasama? Hindi pala ito akala ko Iloilo Convention Center. ICC kasi ang pinag-uusapan. Pasensya na po kayo. Nagkamali. Ako po nagkamali. Your Honor, hindi po ako fake news. Baka ipatawag ako sa Kongreso. Sabi, ano sinasabi mo ng ICC? Hindi po. Iloilo Convention Center po yun. Pero ito, totoo, ha? Yan, sa opo. dahig po ito. Yan. Ang mga Pinoy dyan ay mula pa ng Norway, Switzerland, at Italy. At noong... Nako. Attorney Claire Castro. Ayusin mo kasi yung paliwanag mo. Mukhang marami nang sumusupalpal sa'yo. Ito, binara ka na naman ni Sir Nelson dyan sa Net 25. Kasi iba po yun. Ako po, hindi po ako abogado, pero naintindihan ko po kasi yung sinabi po ng ating Vice President Sara Duterte. Tungkol po doon sa sinabi niyang, pag umuwi ka ng Pinas, maninoy ka. Hindi ibig sabihin na, pag sinabing maninoy, kung ano yung buhay ni Ninoy Aquino, kung ano yung ginawa ni Ninoy Aquino, at kung ano pa yung mga nagawa ni Ninoy Aquino, ay yun din, si Tatay Digong. Huwag natin ikumpara doon sa mga nagawa. Ang layo ng kaibahan. Ang ibig sabihin lang dyan, yung buhay, pagbaba sa airport. Kung ano yung nangyari kay Ninoy Aquino, baka yun, babala po yun ni Vice President Sara Duterte kay Tatay Digong sakaling umuwi ng Pinas. Baka magkaganon, wag naman sana. Kahit hindi abogado, naintindihan yung tungkol doon. Pero bakit kasi mukhang ang layo ng paliwanag ni Attorney Claire Castro? Baka meron siyang mga narinig doon sa sinabi ni VP Sara na hindi natin naririnig. Oo, baka ganon. Ano sa tingin nyo? Anong pagkaintindi nyo doon sa sinabi ni VP Sara? Comment down below. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.